Hello mga ka-legit Dovercats, panibagong updates tayo ngayong araw ng Friday kung saan ay isa nga pong malaking kumpanya ang masasabi natin na nagpaliwanag kung bakit sa TVJ dapat mapunta ang pangalan or title nito. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating mga updates ngayong araw, of course, nais ko magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Dovercats po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. At ngayong araw ng Friday ay natunghayan nga natin ang isa sa mga nasugod bahay kani-kanina lang. At deserving niya po talagang manalo dahil may paggagamitan po siya, no? Dahil sabi niya parang gagamitin niya to sa kanyang operation, and talagang ano po yan, niloloob talaga ng Diyos na mabigay sa tamang tao, no? Para nga naman hindi masayang yung tulong na ine-extend po ng EAT, especially po dito po sa Sugod Bahay Mga Kapatid segment, in which ang pinakamaganda lang kasi dito talagang personal po sila na nag-aabot ng tulong, 'di ba? So, and of course, syempre bukas po matutunghayan natin yung Sing It EAT finalist, no? Talagang magkakaroon na po talaga ng labanan dito. Ito po ang isa sa mga trademark ng Eat Bulaga o ng EAT, or labi na natin ng Eat Bulaga, dahil sila po kapag meron pong mga guesting or may mga tao silang pinapasikat sa kanilang programa, talagang sumisikat at talagang nakikilala, katulad po si Karen Estrup, 'di ba? Na ngayon namamayagpag na rin ang kanyang pangalan, meron na rin siyang sariling YouTube channel, and kilalang kilala na rin po si Karen kahit saan siya magpunta, kasi nga naman 'di ba, EAT ba naman, Eat Bulaga ba naman, at TVJ ba naman ang kasama niya, 'di ba? So wala na pong explanation needed, talagang iba talaga ang kasikatan at ang charm, no, ng EAT. And of course bukas din makikilala din natin ang ilan sa mga kapamilya nga ni Ellen, kasi pinangako po ni Lola Josie na ipapakilala po nila ang kanilang bunsong kapatid ni Ellen. At according to Mami Josie, ang kanyang clue is magaling daw itong sumayaw, talented. Yan, so patapos natin makilala si Papa Ethan, ito pong si Mami niya. Yan, and then si Nanay, ang ngalan nito, yung kanyang yaya, no, na nakalimutan ko yung kanyang pangalan. Nakalimutan ko na naman. But anyways, maraming salamat po dahil bukas excited po tayong lahat at sabay-sabay nating abangan ang EAT 11:30 AM po yan magsa-start. And ngayon, pag-usapan po natin ito pong isa sa mga controversial issues, kasi kahapon po ay nagharap po or iniharap ng Tape Incorporated yung kanila pong testigo, no? Kasi tapos na pong magbigay ng statement ang mga testigo po ng TVJ or ng nito pong kay Miss Jenny Pere. Ngayon naman po, kahapon na araw po ng Huwebes, ay hinarap naman po ng Tape Incorporated yung kanila pong testigo. Ang humarap po doon is si Mr. Vincent Busio, na sinasabing isa sa mga writer and nag-create daw di umano ng theme song ng Eat Bulaga. Sabay nga nito, sinasabi rin po ni Miss Abraham or Miss Maggie Abraham Garduque na haharap din daw di umano ito pong si Miss Maluchawa Pagar, na isa sa pinaka-close po sa heart ng TVJ. And I know na may mga lumalabas ting balita na parang nag-cancel na siya ng kanyang appearance dito po si Marikina Regional Trial Court para po dito po sa kanyang sa testimonials sa testimonies niya, no. So maganda lang doon, kasi yun nga yun nangyari dahil talaga namang mas pinapaboran, no, at nakikita natin ang pabor ay napupunta na nga di umano dito po sa TVJ. So abangan natin yan, kasi kahapon ngiting tagumpay po ito pong si
si yung kanila pong legal counsel sa Divina Law na si Mr. Attorney Enrique, no? At syempre, ito nga naglabas po ng ilan sa mga news sa news online po, isa sa pinagkakatiwalaan na kumpanya, yung Philippine Star Global, kasi dati parang Philippine Star lang sila, ngayon meron nang sa ilalim na global. So, meron siyang analyzation. Ito kasi yung pinakalaging tanong ng ilan sa mga legit Davercads. Why Eat Bulaga name should go with TBJ and not tape? Diba? Bakit nga naman ba ang Eat Bulaga trademark ay dapat mapunta sa TBJ at hindi sa tape? The very question. That's the first question that they need to know. And of course, bakit po hindi po palitan na lang ng Tape Incorporated ang pangalan ng noontime show na kanilang pinoproduce ngayon? Yun yung ilan sa mga katanungan na dapat ay ma-arrest po natin, dahil talagang yan ang pinaka-biggest question as of the moment po, hanggat humaharap po sila dito po sa nasabing case na ito is binigyang sinagot po ito ng Philippine Star. Sabi dyan, whoever legally owns Eat Bulaga, many Filipino viewers would surely agree that highly contested noontime show title should go with its original host, Tito Soto, Big Soto, or Joey De Leon, or TBJ, wherever they may be. Ayan yun po yung analysis na why could Tape just think of a new name? Iba, or new show's name. Bakit hindi na lang daw mag-isip ng bagong pangalan? Ang Tape, ito po yan. Why Television and Production Exponent Incorporated, Tape Incorporated, unable to change the show title despite the fact that according to Tito, 95% of workforce has gone with them to TV5. So, alam naman natin na 95% lahat po yun inadala po ng TBJ dito po sa TV5. So 5% lang talaga yung naiwan. Is this because of lack in creativity in thinking a new name? Are they holding on to the title for pride, for winning over showbiz industry legend, or for easier selling to advertiser? This is gonna be the answer, no? Sabi po ng nito pong Philippine Star Global, meron siyang binigay na tatlong dahilan. Una, dahil hindi ba makapag-isip yung kanilang creative staff ng panibagong show o panibagong pangalan. Pangalawa, dahil ba ito sa pride nila, dahil alam naman nila na may pangalan na po ang Eat Bulaga sa industriya. Or should I say, dahil mas madali pong na maibenta, or kumbaga parang bentang-benta sa mga advertisers ang trademark na Eat Bulaga. Since GMA statements already said that although it has been that home of Eat Bulaga for many years, Tape still have black time contract with them for a noontime show, and interpretation of the statement is right. This show not necessarily should be titled Eat Bulaga. So, isa sa pinakamalaking rason niya, sinabi po ng Philippine Star, maaaring kaya ayaw nilang palitan yung pangalan kasi nga marketable po ang title na Eat Bulaga. So, pag sinabing Eat Bulaga, nagmamarka talaga sa mga advertisers yan kasi wala pa pong noontime show sa Pilipinas na umabot ng 44 years ang existence, but still they are still number 1 as of up to the present. Kaya nga lang ngayon medyo nagda-die down yung kanilang rating dahil nga po hindi po gusto ng tao at hindi sila sinusuportahan. That's the very answer dun sa question na yun. Kaya ito pong Tape, talagang nakikipaglaban sila, nakikipag-battle sila sa husgado dahil ayaw talaga nila na mapunta yan doon dahil nga para sa kanila is marketable. Kumbaga parang napakadali po na makakuha ng mga ads. Kaso nga lang, kabaligtaran po yan sa nangyayari ngayon. So, yun po yung ilan sa mga pwede nating isagot, Tama naman yung analysis nini. And then, maaaring ganun nga yung ilan sa mga kadahilanan. Kaso nga lang hindi po yun yung nangyayari ngayon dahil po ang dami na rin po mga advertisers ang talagang sumama sa TBJ sa TV5. So ngayon magkomento naman tayo or mag-shoutout tayo. Sabi ni Ma'am si April Cordero, talagang style na nila yan para tumagal yung kaso. Alam nilang matatalo sila ng TBJ. And of course, i-shoutout natin si Ma'am si April Cordero, ang legit Davercads na ito. Shoutout po, sabi niya, shoutout po Ma'am David's TV. Ayan, thank you
po, Miss April Cordero, sa inyong palagi ang panonood. And Charles Justin, sabi niya, shout out Ma'am Dareds TV. Ayan, salamat po. At shout out natin si Ma'am Charles Justin 434, kung nasan man kayo ngayon. Shout out natin kayo at palagi po kayo mag-iingat, lalo na po ngayon na medyo makulimlim tayo dahil meron pong emergency report na may ash tayo ngayon. Nakarating na po sa Metro Manila and Cavite na sobrang fog, parang fog na po or zero visibility sila ngayon doon. Sabi ni Charles Justin, talagang style na nila yan para tumagal yung kaso. Alam nilang matatalo sila ng TVJ. True. Alam nyo po, yung mga ginagawa kasi nila, basang-basa na ng publiko na kumbaga parang taktika, yung delaying tactics para po talagang mas humaba pa yung case. So, salamat po sa inyong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin na related sa ating latest updates. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe. And please follow me on my Facebook page, Dareds TV.